Ang small business trap, bakit hindi sapat ang pagiging maliit pa lang? Isa sa mga pinakamaling hakbang na ginagawa ng mga nagsisimula ng maliit na negosyo ay ang pag-iwas sa pagpaparehistro sa DTI o SEC, gayon din sa BIR at sa Mayor's Office. Karaniwan na nating naririnig ang linyang, maliit pa lang naman itong negosyo ko, saka ko na lang irerehistro kapag malaki na. Ikaw ba, isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng ganito? Ang katotohanan tungkol sa paglago ang ganitong katwiran ay isang trap. Sa totoo lang, mahihirapan kang palakihin ang iyong negosyo kung hindi ito legal o rehistrado. Ang pagiging legit ay hindi lamang pagsunod sa batas, ito ay pagbuo ng pundasyon para sa mas malalaking oportunidad. Kung ikaw ay nagmamay-ari ng maliit na negosyo na hindi rehistrado, o ikaw ay nagbabalak na mag-start ng isang maliit na negosyo, ang video na ito ay para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, i-click mo muna ang like button, pati na rin ang subscribe button, dahil marami akong video sa aking channel na sigurado akong magugustuhan mo at mapapakinabangan, na maa-access mo lang kung ikaw ay magsusubscribe. Hilingin ko na rin na i-share mo itong video na ito sa iba para marami tao ang makinabang sa libreng pagtuturo na ito. Ngayon balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang aral mula sa tunay na karanasan. Mayroon akong kakilala na nagsimula rin ng maliit na negosyo. Isang araw, lumapit siya sa akin upang manghiram ng aking official receipt, OR. Dahil ang negosyo ko ay matagal na at kumpleto sa lahat ng legal na dokumento, sa akin siya humingi ng saklolo. Nang tanungin ko kung bakit, ang sagot niya, may nakuha akong malaking kliyente, isang korporasyon, at humihingi sila ng invoice at official receipt para sa transaksyon. Dito natin makikita ang epekto ng kakulangan sa papeles, narito ang pwedeng mangyari kung hindi legit ang iyong business. Nawawalang oportunidad, sayang ang malaking deal dahil hindi makapag-issue ng resibo. Kakulangan sa tiwala, ang mga malalaking kumpanya at seryosong kliyente ay hindi makikipagtransaksyon sa negosyong walang eagle personality. Limitadong market, mananatili ka lang sa mga small-time na benta dahil takot kang pumasok sa malalaking kontrata. Bakit dapat magparehistro ngayon pa lang? Una, professionalism, mas madaling magtiwala ang mga supplier at kliyente kung alam nilang rehistrado ka. Ikalawa, access sa capital, kung kakailanganin mong mangutang sa bangko para mapalago ang negosyo, ang unang hahanapin nila ay ang iyong mga permit. Ikatlo, peace of mind, hindi mo na kailangang mangamba na baka ma-penalty o mapasara ng mga otoridad. Ikaapat, growth mindset, ang pagpaparehistro ay paghahanda sa iyong isipan na ang negosyo mo ay hindi lang pang sideline kundi isang tunay na kumpanya. Tandaan, huwag mong hintayang lumaki ang negosyo mo bago mo ito irehistro. Irehistro mo ang negosyo mo para lumaki ito. Huwag hayaang ang kawalan ng papel ang maging hadlang sa iyong tagumpay. Gawing legal, gawing legit, at gawing malaki ang iyong pangarap. Kung ikaw ay mayroong tanong o gustong humingi ng payo tungkol sa pinag-uusapan natin, pwede mo itong e-comment sa baba para ito ay masagot ko sa abot ng aking makakaya. Kung ikaw naman ay may karanasan na naunsyaming deal dahil sa kakulangan sa papeles, i-share mo rin ito para maraming tao ang makakuha ng aral mula dito. Tandaan, ang tungkulin ng lahat ng nagnenegosyo ay ang mapalaki ito para lalo pa itong makapagbigay ng serbisyo sa mas nakararaming tao. Bago ko tapusin ang video na ito, meron akong 2 video na magbibigay ng malaking inspirasyon sa mga entrepreneur o negosyanteng tulad mo. Ito ay yung istorya ng Coca-Cola, at yung istorya ni Walter Elias na nag-umpisa ng Walt Disney. Ang parehong video na ito ay may taglay na aral na makatutulong sa iyo para lalong mapalago ang iyong business mindset. Para mapanood mo ito, mag-subscribe ka lang sa channel na ito. Salamat at sana makasama kitang muli sa iba ko pang video.